Hi guys! Magandang araw! Papunta kami ng pamilya ko sa bukid para bisitahin ang lupain. Char! Akala mo talaga malawak. Hindi, sabay exercise na din kaya sobrang aga namin gumising kasi mga 1 hour pa na lakad saka ka makarating dun sa lupa namin. Kahit nakakapagod, tuwang-tuwa ako kapag nakakabisita sa bukid. Naibabalik niya ang alaala ko nung bata pa ako at nung buhay pa ang lolo ko. Tawag namin sa kanya Tatay Santos. Malayo pa lang tatakbo na kami papunta sa kanya at sobrang saya niya kapag nakikita niya kami. Feeling ko nga paborito kami ni tatay kasi kapag bumibisita kami iniihawan niya kami ng alaga niyang manok. Unlike sa iba kong mga pinsan, well, mahal din naman kayo ni tatay of course pero basta iba ang ngiti na nakikita ko sa kanya kapag nakikita niya kami ng mga kapatid ko. Medyo nasad ako ngayon habang kinikwento ko to kasi hindi na niya ako naabutang graduate ng college. Kumbaga, hindi ko pa siya napasaya gamit ang sarili kong pinaghirapang pera. Pero for sure kung buhay pa yun, mapaproud siya sa amin. Lahat naman ng kamag-anak namin naging proud sa amin kasi kami ang pinakaunang pamilya na nakapagtapos ng college sa mother side at sa father side. Kung sa iba, madali lang makatungtong ng college pero sa background namin, close to impossible siya kasi nga mahirap lang kami. May mga times na kung hindi kami pauutangin ng bigas, wala talagang makain. Kaya, it takes too much faith and courage to even think about attending college. Too much of that, lahat ng achievement namin ay hindi magiging possible without Jesus kasi siya yung nag-provide ng everything. So, ito na nga ang lupa. Majority ng mga prutas ay namatay kasi nagka-El Nino sa Pilipinas ng ilang months. Sinasabi nga sa akin ni mama na dito sa ilalim ng puno kami magtatayo ng bahay kubo. Tapos, aayusin namin ng tubig, tapos magtatanim ng gulay, mag-aalaga ng hayop. Ay, maganda talaga ang plano pero pera na lang talaga ang kulang kaya abroad pa more kasi kahit sabihin nating bahay kubo pa yan, mahal pa rin ang gastos. Babalik-balikan ko talaga ang pagiging taga-bukid. Sino ba namang makaresist sa ganitong klase na tanawin? Ganito ka peaceful na lugar. Napaka-perfect create ni Lord ang mundo from the trees to the sun to the oxygen and everything. It's like paradise kapag hindi natin nasisira. Ito si papa ko, sinasako na niya ang na-harvest na saging kasama ng pamangkin ko. Isa talaga sa reason kung bakit ako pumunta dito dahil ang daming bunga ng mangga. Naabot pa kaya hindi na kailangang umakyat. Sama. Kaya na mahinog. Ano talaga? Ano kayo? Lamig kay ka na. Salungan man eh. Lamig ka igay ka na. Ano, tiga na. Naag, kalami ka igidgat ko na rin. Ano kayo ba? Oh. Ang inyong probinsya. Dili ako na lang magluto ato ah. Taas ba kaya sungay ha?